Mainit-init na balita, mga kapuso, mas marami ng lugar sa Metro Manila ang nagkansela ng face-to-face classes. Dahil yan sa inaasahang mapanganib na heat index o matinding damang init ngayong Lunes. Batay po sa anunsyo ng kanilang mga LGU, kanselado ang panghapong klase sa Maynila at Marikina. Sa Marikina, pauuwiin na po rin ngayong alas 11 ng mga pang-umagang estudyante. Nauna nang nagkansela ng face-to-face classes kaninang umaga ang Malabon, Las Piñas at Parañaque. Samantala, kinder hanggang senior high school lang ang walang face-to-face classes sa Valenzuela at Caloocan. Hinihikayat sa mga nabanggit na lungsod ang online o asynchronous activities. Ang Philippine Science High School Main Campus o PSAI, shift din muna sa online classes hanggang bukas. Wala ring in-person classes sa Lasal Green Hills. Ipatutupad muna ang asynchronous classes mula preschool hanggang grade 3, habang synchronous online classes naman sa grade 4 hanggang senior high school. Mga kapuso, batay po sa mga anunsyo sa heat index forecast ng Pag-asa, kung saan inaasahang papalo nga sa 46 degrees Celsius ang damang init sa Quezon City. Danger level na po yan. Tutok lang sa Balitang Hali para sa karagdagang class suspensions. Bukod sa Quezon City, nasa danger level din ang heat index sa dalawa pang lugar sa bansa. 46 degrees Celsius na heat index o dabang init ang maaaring maranasan sa Clark, Pampanga. Habang 45 degrees Celsius na heat index naman sa Muñoz, Nueva Ecija. Magkaiba po ang heat index sa air temperature o temperatura ng hangin. Pero mga kapuso, paglilinaw po ng Pag-asa, hindi pa tapos ang amihan season. Normal lang daw ang minsay biglang pag-iral ng malakas ng easterlies, kaya nakakaranas din ng mainit na panahon. Indikasyon ito ang napapalapit na nga ang tag-init. Sa ibang balita, sugatan ng isang lalaki sa Quezon City matapos pagtulungang bugbugin ng 4 na menor de edad. Giit ng isa sa mga nambugbog, sinaktan din siya ng biktima. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nangyari yan sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City kagabi matapos umunong pagtulungang bugbugin ng 4 na menor de edad ang isang lalaki. Ang sumisigaw na babae, kasintahan ng 21 anyos na biktima. Ayon sa kaanak ng biktima, pauwi na ang magkasintahan nang masagi ng biktima sa isang eskinita ang isa sa mga sospek na bigla na lang daw nag-amok. Ang nangyari po kasi is, nasanggi lang naman po, na hindi po sinasadya. Then yung brother ko po is, nanghingi naman po ng patawad sa nangyari. And after po nun, nag-amok na po sila ng away po. Tumulong pa raw sa pambubugbog ang 3 kasama ng nasaging lalaki. Inawakan po siya sa kamay, tapos ginan po ng brother ko yung tumbler yung kamay para lang maalis. Dahil sobrang higpit na po dun sa paghawak sa kanya. Sinuntok na po siya sa likod, starting po sa ears po. Nadapa po yung kapatid ko. Pinipilit pa po nilang itayo kahit na natumba na siya para suntukin ulit. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan at mukha ang biktima. Nagsusuka na rin po siya. At hindi na rin po makatayo dahil po yung likod niya po is masakit na, may tadyak din na po sa likod niya, may sipa. And pag tumatayo po siya is nahihilo na po siya. Hindi na po siya makatayo ng maayos. Natunton ng barangay ang 2 sa 4 na menor de edad na pawang high school students. Hiningan sila ng pahayag ng pulisya. Ayon sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Pasong Tamo, nagpa-blotter ang isa sa 4 na menor de edad matapos ang insidente. Depensa raw ng 17 anyos na binata, sinaktan din siya ng biktima. Ang sabi niya, kinukwento, nagkasagian sila ng balikat. Nung nasagi sa balikat, tinanong, masikip ba ang daan? Parang ganon. So, parang ano ba ang problema mo? Medyo hindi naging maganda siguro ang dating doon sa batay lang to sa nalalaman ko po. So, agad na hinampas siya ng tumbler dito. So, sabi naman nila, nung umuwi nga, duguan daw yung minor, tumutulo dito Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang mga kaanak ng 2 natuntong minor habang pinaghahanap pa ang 2 iba pa. Posibleng sa tinamo ng 21 years old, sa nakikita ko dyan, talagang posible na sila ay maayano sa tinatawag natin na institution. So kung mga minor ang may gawa niyan, meron talaga silang
ito yung tinatawag na youth mulabi homes para sa mga tinatawag na CICL, Children in Conflict with the Law, under ng DSWD. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep 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 sa mga motorista, may rollback sa ilang produktong petrolyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 90 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, 80 centavos naman sa diesel. Habang ang kerosene may tapyas na 1 peso and 40 centavos kada litro. Panibagong rollback yan, kasunod ng dalawang magkasunod na linggong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Rollback ang sumalubong ngayong buwan sa mga gumagamit po ng LPG sa pagluluto. Para sa petrol, may bawas yan ng 1 peso and 20 centavos kada kilo. 1 peso and 19 centavos naman ang tapya sa kada kilo ng LPG ng Solein. Dahil po yan sa pagbabari ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Paalala po sa mga motorista, epektibo na po ang dagdag toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Para sa open system o yung mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, 79 pesos na ang babayaran ng Class 1 vehicles tulad ng mga kotse at SUV. 199 pesos naman ang bagong singil sa Class 2 vehicles tulad ng mga bus at maliliit na truck at 238 pesos sa Class 3 vehicles. Kung end-to-end ang biyahe mula Metro Manila hanggang Santa Ines sa Mabalacat, Pampanga, 416 pesos ang babayaran ng Class 1 vehicles, 1,039 pesos ang bagong toll ng Class 2 at 1,247 pesos sa Class 3. Ang taas singil ay inaprubahan ng Toll Regulatory Board kaugnay sa mga petisyon ng NLEX noong 2022 pero hindi pa naipatupad noong 2023. Target simulan ngayong Marso ang rehabilitasyon sa EDSA na posible pong makaapekto sa operasyon ng bus carousel. At kaugnay niyan ay nangangambaho ang ilang commuter na madaragdagan din ang oras nila sa biyahe. Balitang hatid ni EJ Gomez. Araw-araw sumasakay ng bus si Ana papasok sa kanyang trabaho. Madaling araw pa lang umaalis na raw siya sa kanilang bahay sa Commonwealth Avenue patungo sa pabrika na pinagtatrabahuan niya sa Balintawak. Ang biyahe raw niya tumatagal ng kalahating oras o higit pa. Kung matraffic at may pila sa EDSA bus carousel, aabot daw yan ng mahigit 1 oras. Kung sisimulan ng isara ang bus lane para magbigay daan sa EDSA rehabilitation, baka raw abutin pa ng 1.5 oras ang kanyang arawang biyahe. Pag ganun ang ginawa nila, hassle yun sa mga commuters. Pagka ganun kasi, ang ginagawa ko, nag-adjust ako ng oras. Aagahan? Yes po. Ano po? Inaagahan ko po ng alis sa bahay. Apektado rin daw ng magiging EDSA rehab ang biyahe ng security guard na si Rene na sumasakay ng bus mula Quezon Avenue patungong Cubao para kumuha ng sahod kada cut-off. Masyado na siguro magulo sa daanan at matraffic na kasi parang wala na yung mismong daanan ng bus. Hindi na makabilis kung may pasok ka, hindi na po mabilis kasi wala na sariling daanan po. Ayon sa DPWH, ngayong Marso, target simula ng EDSA rehabilitation. Gagawin ang rehabilitasyon sa isang northbound at 15 southbound segments ng EDSA. Patitibayin daw ng pamahalaan ng road riding surface, pavement durability at kabuuang safety ng mga commuter. Abot sa 7.3 bilyong piso ang kinakailangang pondo para sa EDSA rehabilitation. Hindi ako sure na masosolusyonan yung traffic kasi crowded na. Sobrang dami ng sasakyan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.